Magandang araw po sa inyong lahat. Bale, ang ituturo ko po sa inyo ay paggawa po ng tanong kung saan po ay marami pong nagkakamali. Okay? Kasi meron pong dalawang salita dito na kailangan nyo mai-master para alam nyo po ang tamang salita na ipapareha ninyo sa kanila. Okay? Na gamit po. At saka, ang maganda pa po dito, hindi lang po isang tanong ang magagawa nyo, kundi higit pa. Okay, kaya naman po sana tapusin niyo po itong ating aralin ngayon kasi ito po talagang mga magagawa niyong tanong dito ay laging nagagamit. Okay po? So dito na po tayo agad sa ating halimbawa. Gaano karaming asukal ang kailangan ko? Okay? Kapag in-English po natin yan, yung gaano, how, yung karaming ay much. I-English ko bilang much. Tapos, ang isusunod ko dapat dito sa much o karaming ay dapat yung tinuturing na bagay na hindi po kayang bilangin. Katulad po ng asukal, hindi nyo po kayang bilangin paisa-isa yung butil niyan. Di ba po ba? So, yan yung tamang kapareha po ng salitang karaming kapag itatranslate nyo sa English bilang much. Na ang sinasabi nyo na yung inyong inaalam na gaano karami ay yung bagay na di kayang mabilang. At yan nga po ay yung asukal. Okay? So, pag asukal ang ating ginamit, hindi kayang bilangin, yung karaming nyo o karami ay kailangan yung i-translate bilang much. Kasi itong much ay ginagamit sa mga bagay na di kayang bilangin. Okay? At ang tawag po doon sa di kayang bilangin na katulad ng asukal, bigas, asin, juice ay uncountable nouns. So, tandaan nyo na. Ang much po ay ipinapartner sa uncountable nouns. Okay? Na pag tinagalog natin ay karami. So, ulitin ko, gaano karaming asukal ang kailangan ko? Kapag in English, how much sugar do I need? Okay? So, dito po sa baba, ang ginamit ko po ay do kasi yan po ang tamang kapartner ng pronoun na I. Okay? Pero pag ang gagamitin nyo ay does, dapat ang pronoun nyo ay maalinman sa he, she, o kaya itong pangalan na Tom na isa lang na pangalan na nakapartikular. Yan ang mga dapat nyong tandaan. Pag ang ginamit nyo po ay they, do pa rin. Okay? Pag ang ginamit nyo ay you, do pa rin. Pag ang ginamit nyo ay we, do pa rin. So, kung mapapansin nyo, kinulayan ko na para hindi na kayo malito. Yung pula ay itong pula na dash ay pang he, she, at saka itong Tom na nakapula rin para di na kayo malito. At sanayin nyo yung inyong sarili kasi yan yung tamang magkaparehang salita. Okay? Ngayon, paano naman kung yung bagay po ay nabibilang? Katulad ng mga itlog, 3 itlog, 2 itlog, 'di ba? 4 na itlog, nabibilang 'yan. Kayang bilangin 'yan. Yung karaming kailangan nyo i-translate bilang many naman. Kasi ang many ay ginagamit po sa mga bagay na kayang bilangin. Na tatawagin po natin yung mga kayang bilangin na bagay na countable nouns. Okay? At ito po yung ating halimbawa. Gaano karaming mga itlog ang kailangan ko? How many eggs do I need? Okay? So, ngayon, alam nyo na ang tamang paggamit ng much at saka many sa madaling pamamaraan. Tapos, yung nagagawa nyo pang tanong ay gamit na gamit. Okay? Ngayon po, paano nyo malalaman na uncountable noun ang ating salita na ipang papartner natin sa match? Titingnan nyo po sa dictionary. Kasi doon nyo malalaman kung yung salita pong iyon ay uncountable noun o kaya countable noun.
Kaya kailangan nyo ng dictionary. Okay? Saka, tandaan nyo, ang uncountable noun ay walang plural form. Ibig sabihin ng walang plural form ay katulad po nitong sa egg. Ang plural form ng egg ay nilalagyan ng S para masabi natin na marami. Okay? Marami ang bilang. Itong sa uncountable, hindi natin pwedeng lagyan ng S sa dulo kasi itinuturing na isa lang ang bilang kapag ang ating bagay ay naka-uncountable noun. So, yun din ang dapat yung tandaan. Okay? So pag gumamit nga pala po kayo ng many, dapat po yung ipapartner nyo dyan na bagay na kayang bilangin ay dapat higit sa isa. Okay? So yung egg na isa lang ang bilang, lalagyan nyo ng S sa dulo para maging mga itlog. Marami na ang bilang. Mga kutsara, spoons, may S sa dulo. Itong glasses, may ES tayong dinagdag para maparami yung bilang niya. Mga baso. Makikita nyo rin yan sa dictionary pag tinignan nyo ang plural form ng glass. Okay? So, yan yung mga dapat nyong tandaan. Okay? Ngayon, hindi lang po itong may need na salita ang pwede natin gamitin. Pwede rin po natin paltan yan nitong have na itatagalog natin ay ang mayroon. Okay? Subukan natin. Gaano karaming asin ang mayroon ako? Ganun na po ang mangyayari. Gaano karaming asin ang mayroon ako? Tapos lalagyan nyo na, pagkatapos ng ako, lalagyan nyo ng question mark sa dulo tandang pananong kasi tayo ay nagtatanong, di ba? Okay? So, ganun po mangyayari. So, pag in-English po natin yung gaano karaming asin ang mayroon ako ay how much salt do I have? Ganun na po mangyayari. How much salt do I have? Para masabi niyo itong ang mayroon. So, nakakagawa na po agad tayo ng dalawang tanong. Yung isa may need, yung isa may salitang have. So, kayo na lang pong bahala. Okay? So, dito sa have, yung ko, nagiging ako. Yung mo, magiging ikaw. Kayo na lang magpalit. Iaayon nyo lang naman po sa Tagalog eh. Pero pag in English, yun pa rin po. Yung ko ay pa rin. Yung ako ay pa rin. Ganun po yun. Okay? Para hindi po kayo malito. So, kung meron po kayong gustong itagdag na uncountable nouns, tingnan nyo muna sa dictionary kung pwedeng gamiting uncountable. Magbigay pa ako ng halimbawa. Kunyari ay pera, money. Ang money ay itinuturing din po uncountable noun. Pwede rin po natin dito ilagay sa may match. Okay? Pagdating naman dito sa countable noun, pwedeng pencil. Pag tinignan nyo sa dictionary yung pencil, may plural form yon. At saka countable noun yun. Yung lapis, magiging pencils. Lalagyan nyo lang ng S sa dulo. Ang katumbas ay mga lapis. Ganun po. Okay? Itong sabon, tinuturing po yan na di kayang bilangin. Kasi mula po yan sa liquid. Pinatigas lang. Yun po yung dahilan. At tinandaan ko na yun, yung ako'y nag-aaral pa. Mula kasi sa liquid, kaya tinuturing itong soap na di kayang bilangin. Ganun po yun. Okay? So mga dapat nyong tandaan yan, yung mga lahat ng sinasabi ko. Kasi minsan may pagkakataon na yun na pala yung kailangan yung sagot para hindi na kayo mamproblema para magamit ng tama itong much at saka many. At saka yung tinatawag na uncountable noun o countable noun. Okay?
So ngayon, nakakapagtanong kayo ng dalawang klase gamit ang need at saka have. Tapos nakakagamit pa kayo ng uncountable, countable, much, many. Tapos naiiba-iba nyo pa kung ang gusto nyo ay I, they, we, he, she, o si Tom. Papalitan nyo lang itong pangalan na Tom. Okay? Kung may nagtatanong dyan, kung yung coffee o kape ay sa uncountable noun, kasama rin po yun. Okay? So, sana po makikipag-aralan kasi kitang-kita nyo na kailangan nyo ito matutunan, lalong-lalo na kung gusto nyong malaman kung gaano karaming bagay ang kailangan nyo. Na yung bagay na yon ay maaaring nabibilang countable noun at saka hindi nabibilang uncountable noun. Okay? At para may translate nyo na rin yung karaming o karami na salita sa tamang pamaraan. Okay? So, dun nga pala po sa mga nagsasubscribe sa ating channel, ako po talaga ay nagpapasalamat kasi tinutulungan nyo po yung page natin. Kaya po tayo ay tuloy-tuloy pa rin na gumagawa ng mga lesson dito kasi gawa nyo po sa totoo lang. Tinutulungan nyo itong ating channel na ma-maintain. Okay? Malaking bagay po yung itinutulong nyo. At doon sa gumagamit po ng Shopee link po natin dito sa page. Maraming salamat para mabigyan ng konting commission po itong ating page. Malaking bagay na rin po 'yon kahit maliit lang, naiipon naman po 'yon. Okay? Na yung pag bumili po kayo gamit yung Shopee link po ng page na ito, hindi po madadagdagan yung presyo ng inyong binili na item. Mapa-item na nakita nyo dito sa channel na ito o yung sarili ninyong item. Basta gagamitin nyo lang po yung link noong page natin. Okay? So maraming salamat din po dun sa mga nag-share para dumami-dami naman po tayo. At kasi napansin ko yung ibang tutorial talagang milyunan na, tayo po ay ano pa lang, kokonti pa lang dito. Kaya sana umabot din tayo doon. Okay? So, doon sa mga naglalike at saka nag-share, maraming salamat din po. So, pag-aralan ng maigi to ha, kasi ito po ay gamit na gamit. Maraming salamat po.